Sige po, tayo po ay magpasimula na sa ating pong gawain. Tayo po ay manalangin muna sa Panginoon at bago po tayo magsimula. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin, sa kalakasan na inyong binigay sa amin. Ama, dalahin ko po sa inyo na ipagpatawad niyo po anumang pagkakasalang nagawa namin sa inyong harapan. Nawa, Panginoon, ay maging masamyo ang ihandog namin sa inyo, bagaman ito ay pag-aaral ng iyong salita o hindi katulad ng worship service na kami umaawit. Pero naniniwala kami, Panginoon, na kahit na anong ginagawa namin ay isang pagsamba sa inyo. Kami man ay nakikinig, kami man ay nagsasalita, lahat ng ito, Panginoon, ay ginagawa para po sa inyong ikalulugod. Nawa, O Diyos, ay malugod ka sa araw na ito at maitaas ang iyong pangalan. Sa pag-aaralan din po namin, Panginoon, ay bigyan niyo po kami ng karunungan upang maunawaan po namin ang nais niyo pong sabihin sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang aming mga sarili sa liwanag ng iyong salita. Lalo higit makita namin, Panginoon, ang aming mga karumihan, ang aming unworthiness, at ikaw lang, Panginoon, ang maitaas. Maraming salamat po, O Diyos. Kinikilala namin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na siyang maghahatid sa amin sa tamang kaunawaan ng iyong salita. Muli, patnubayan niyo po kami, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay magsisimula sa chapter 11 at ang pamagat po ng chapter 11, ang pag-aaralan natin is 11 to 14. Yung chapter 11, ito po ay nadaanan natin last week pero dadaanan natin ngayon dahil ito po yung foundation ng pag-aaralan natin from 11 to 14. Next slide. Ang chapter 11, binigyan ko siya ng pamagat. Ang pamagat na nilagay ko ay ang pagbagsak ni Haring Solomon. So bagaman si Solomon ang ginamit ng Diyos para maitayo ang templo, maitayo ang palasyo, binigyan ng karunungan para maging isang marunong na leader ng bansang Israel at nagkaroon nga ng kapayapaan ng kanyang panunungkulan. Ngunit dumating ang panahon sa kanyang buhay na siya ay bumagsak. Bumagsak siya dahil sa kanyang pagsuway sa Panginoon. Verse 1, napakaganda po ng pagkakasulat nito at yung sa unang salita na binanggit ng Biblia sa chapter 11, yun yung pundasyon ng kanyang pagbagsak. Ano po yun? Umibig si Solomon sa maraming dayuhang babae. Hindi po masamang umibig sa babae. Pero umibig ka sa kahit isang dayuhang babae, hindi na rin po pinapayagan ng Panginoon. Yung maraming dayuhang babae, yun po ang kanyang ibinagsak o pagkakabagsak po niya. Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng mga babaeng Moabita, Amonita, Edomita, Sidenyo at Hiteo. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa sa mga banyagang ito. Kung ang isang ordinaryong mamamayan ng Israel ay pinagbabawalan, how much more yung leader ng bansa? Kung ang leader mismo ang siyang hindi tutupad sa anumang alituntunin ng Panginoon, what do you expect with the subordinates? Kung mahigpit ang Diyos sa bawat mamamayang Israel, ano pa kaya hindi siya maghigpit lalong higit sa hari ng Israel? So, nakita po natin, sabi ni Yahweh sa kanya, o sa kanila, huwag kayong mag-aasawa sa mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hihikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung isipin natin, bakit? Ano ba yung probability na sasamba kami sa Diyos-Diyosan? Wala naman silang kapangyarihan Ako Pero ang sabi ni Yahweh, iba Tiyak. 100%. Which is nangyari nga kay Haring Solomon. Sabi ni Yahweh, ngunit nahulog ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Alam po natin na marami na siyang asawa. Pero hindi naging sapat sa kanya yung maraming asawa at nag-asawa pa siya ng iba pang mga dayuhan na sumasamba sa Diyos-Diyosan. And true enough,
Ang sabi ng Bible, kung tutuloy natin yung ating pagbasa, nahikayat si Solomon sa pagsamba. Sabi rito, nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh, hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Who is the wisest person ever lived? Who is the most foolish person ever lived? Yes. He was the wisest person ever lived, and he also the most foolish person ever lived. Why? You are given wisdom, but you did not apply. Binigyan ka ng karunungan para makaunawa kung ano ang tama at mali, pero hindi mo isinabuhay. So hindi po tawag doon ay marunong. Ang tawag doon ng Bible ay mangmang. So pag tinatanong, di ba, alam natin na who is the wisest person ever lived? Solomon. I want to be Solomon. But if you will read the whole story of Solomon, you will not like Solomon. Why? Because at the end of his life, etong sa huling yugto ng kanyang buhay, ang sabi ng ibang translation, tumalikod siya at sumamba sa Diyos-Diyosan. Hindi lang siya sumamba, nagpagawa pa po siya ng mga templo ng mga babae na kanyang naging asawa. So again, it's possible that you could be the wisest person in this church and also the most foolish person if you will not apply what the Bible is saying. Kung anong sinasabi ng salita ng Diyos na hindi mo tinutupad. Maaring marami tayong alam pagdating sa Biblia, but it doesn't mean na tapat ka na lingkod ng Panginoon, or it doesn't mean na maayos ang iyong pamumuhay. Dahil hindi sapat yung karunungan na nanatili sa kaisipan, dapat ito ay isinasabuhay. Verse 9. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Anong sabi ng Bible? Ngunit hindi niya sinunod si Yahweh. Kasi kung marunong siya, susundin niya si Yahweh. Kahit na pinagbawalan na siya, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi niya pa rin sinunod. Sinong sinunod niya? Yung kanyang mga asawa. Kung 1,000 ang kanyang asawa, actually 700 at 300 ang kanyang concubine o yung asawang tagapaglingkod. So kaya just 1,000 women sa kanyang buhay. At kung yun ay mayroong iba't ibang Diyos, so how many gods ang kanyang ipapagawa? How many gods ang kanyang sasambahin? So I believe in the Bible, wala nang most polytheism na nabuhay, kundi si Solomon. Yes, in India, they have so many gods, but Solomon also has more gods. The wisest person ever lived became the most foolish person ever lived because he did not obey the words of God. Okay? So ang karunungan po hindi sa dami ng alam, kundi sa dami ng isinasagawa. Maraming tao na magaling sa Bible pero hindi nila isinasabuhay. So maring tayo ay ganun din, so naway humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kaya't sinabi nito sa kanya, dahil sumira ka sa ating kasunduan at sinuway mo ang aking mga utos, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang lingkod mo. Sino kaya yung lingkod niya? So, ibig sabihin, part of his cabinet members ay magiging hari. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon ng paghahari mo, kundi sa panahon ng paghahari ng iyong anak. What does it mean? Maghahari yung kanyang anak, tapos mayroon pang isang hari na pipiliin mula sa kanyang lingkod, so sa kanyang mga sekretary. So, ibig sabihin dito, mahati ang kaharian ng Israel. So si Solomon po ang last king of the United Kingdom. And after King Solomon, nagkaroon na po ng divided kingdom. Ang Northern Kingdom at ang Southern Kingdom. Ang Kingdom of Israel with the 10 tribes at Southern Kingdom, the Kingdom of Judah with 2 tribes. Okay? Ang Kingdom of Judah is, of course, Judah, kung saan galing si David, at si Benjamin. Yung tribe ni Benjamin. Then the rest of the tribe, the other 10 tribes ay nasa north, which is the northern kingdom of Israel.
Verse 13, isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David, na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lingkod na aking pinili. Isang lipi, which is Benjamin and Judah. Sunod dalawa yung pastor. Of course, Solomon is in the tribe of Judah. So, granted, nakasama yung Judah. Verse 26. Then, if you will read verse 14, marami pong kumalaban kay Solomon. Di ba, before na yung tinatayo yung temple, nagkaroon ng kapayapaan nagkaroon ng peace ang Israel, walang digmaan. Dahil nga, sabihin natin na takot sa Israel, dahil sa Diyos ng Israel na gumagabay dito, at ganyan din sa karunungan na meron si Solomon. Pero nung tumalikod na si Solomon at siya'y sumamba sa Diyos-Diyosan, nagkaroon na ulit ng digmaan at marami na ulit lumalaban sa Israel. At isa sa lumaban niya ay yung kanyang sariling tauhan na si Jeroboam. So si Jeroboam, ito yung tinutukoy ni Yahweh na isang lingkod mo ang maghahari bukod sa anak mo, which is si Jeroboam, na anak ni Efrateyong si Nebat na taga Serada. Isang araw lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahiyas. Sino si Ahiyas? Ang propetang taga Shilo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walong ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 peraso. When you say 12 peraso, what comes into mind? 12 tribes. Kung meron kang bagong balabal at pupunitin mo sa 12 peraso, it's unthinkable, it's unreasonable, di ba? Anong purpose? Pero nga upang ipahayag yung prophecy, yung bagong balabal ay pinaghati sa 12 peraso, pinagpunit-punit. Verse 31, sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 peraso, sapagkat ganito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi alang-alang kay David na aking lingkod at ang alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking pinili mula sa lahat ng lipi ng Israel. So, sino po yung lingkod na tinutukoy na maghahari sa Israel? Si Jeroboam. Okay, si Jeroboam, bakit pinili si Jeroboam? Jeroboam is a reasonable person. There was a time na mataas yung buwis ng pinapataw sa kanila. Si Jeroboam po yung nag-stand para sa mga mahihirap. So nakita na ni Yahweh ang concern niya sa mga tao. Kaya siya yung pinili ni Yahweh na maging isa o yung isang hari sa Israel. Now, verse 37. Ikaw nga, sabi kay Jeroboam, ikaw nga ang maghahari sa Israel at ilalagay ko sa ilalim ng iyong pamamahala ang lahat ng lupang magugustuhan mo. Kung susundin mo, this is the promise, this is the condition, kung susundin mo ang lahat ng aking mga utos, kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban, kung ang iyong mga gaway magiging kalugod-lugod sa aking paningin, at susundin mo ang aking mga batas at tuntunin gaya ng ginawa ni David na aking lingkod, ako ay sa iyo. So laging tinitignan na standard pagdating sa pagiging hari si David. Kasi si Solomon po nag-fail. Si David lamang po yung hari after King Saul na talagang nakamit sa standard ng Panginoon. Pero, Pastor, di ba si David naging failure din? Yes. Nagkamali si David pero nagrepent siya. Unlike kay Saul. Now, hindi si Solomon ang naging standard. Yung tatay niya pa rin si King David. So, itong si Jeroboam ay magiging hari ng 10 tribes of Israel kung susundin niya ang kalooban ng Diyos, mamumuhay ayon sa utos niya, at magiging kalugod-lugod sa paningin niya. Verse 39. Parurusahan ko ang mga anak at apo ni David ayon sa nararapat sa kanila. Gayunman, ito'y hindi panghabang panahon. Okay? Dahil dito, anong ginawa ni Solomon? Nung nalaman niya na si Jeroboam ang napili ni Yahweh na maging hari sa 10 tribes of Israel, anong ginawa ni Solomon? Sinikap ni Solomon na ipapatay si Jeroboam. Wala ba kayo naalala? Sinong gumawa nito? Si King Saul, kanino? Kay King David. The same thing na ginagawa ni Solomon na anak ni David sa isang tao na
Hindi naman niya kasalanan yon dahil siya yung pinili ni Yahweh. Kasalanan ni Solomon dahil hindi siya sumunod sa Diyos. Kung bakit nahati ang kingdom of Israel is because of him. Dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit ito'y nakatakas sa tagpunta sa Shishak, hari ng Ehipto, na natili siya hanggang sa pagkamatay ni Solomon. So, lagi ang takbuhan ng mga hinahunting yung Egypt, no? I don't know what's in Egypt. Kasi malapit ito sa kanila. And of course, iba yung hari. Hindi ang Israel ang hari dito. So, pumunta sa Shechem si Rehoboam. Sino si Rehoboam? In chapter 12, siya po yung anak ni Solomon. Napapalit sa kanya. Okay? So, we don't know kung patay na dito si Solomon kasi, or mahina na siya, dahil ina-assume na ni Rehoboam, yung anak niya, ang pagiging hari. Pumunta sa Shechem si Rehoboam sapagkat nagtipon-tipon doon ang lahat ng mga tag-Israel upang siya'y gawing hari. Nasa Ehipto pa noon si Jeroboam na anak ni Nebat. Nagtago siya roon nang pinaghahanap siya ni Solomon. Nang mabalitaan ni Jeroboam ang mga pangyayari, umuwi siya mula sa Ehipto. So nung malaman niya na igagawin ng hari si Rehoboam, bumalik siya ngayon sa Israel. Siya'y kanilang ipinasundo mula roon. Humarap nga kay Rehoboam, si Jeroboam, sana hindi kayo malito, no? Si Jeroboam yung lingkod, Rehoboam yung yung anak ni Solomon. At ang buong Israel at sinabi niya, ito yung sabi ni Jeroboam, kahit ako nalilito na rin, no? Kay Rehoboam, napakabigat po ng pasaning iniatang sa amin ng inyong ama. Ano po yun? Tax. Napakalaki yung tax. Bawasan po ninyo ang pahirap na ginawa niya sa amin. Pagaanin ninyo ang pasanin ng aming dinadala at paglilingkuran namin kayo. So kahit si Jeroboam ay ginawa ng hari, alam niya na magiging hari siya, pero willing pa rin siya magpasubmit. Tama? No? Eh sumagot si Rehoboam, bigyan niyo ako ng 3 araw upang mapag-aralan ang bagay na ito at pagkatapos bumalik kayo. Kaya umalis muna ang mga tao. Verse 6. So, ang request ni Jeroboam, babaan yung tax at yung mga anumang pasanin ng publiko ng bansang Israel ay bawasan. Pero tignan natin kung anong ginawa ni Rehoboam. Sumangguni si Rehoboam sa matatandang tagapayo na naglilingkod kay Solomon nang ito'y nabubuhay pa. Tama, mali ang ganyang ginawa? Tama. Diba? Kung ikaw ay kailangan humingi ng payo, kanino ka pupunta? Sa mga elders, sa mga matatanda. So dito sa church, pag humingi ka ng payo, kanino ka pupunta? Sa mga matatanda. Sino yung mga matatanda dito? Ayaw na magtaas ng kamay. Okay. Si Nanay Tinding. Ay, mga matatanda na able pa. Na able pa. Okay? Sila Kuya Servi, Kuya Sani, mga matatanda. Okay? Sa Tatay Efren. Yes, Tatay Efren, willing daw siya. Okay? So again, Tatay Willie, nagtatago. Man of wisdom. Okay? At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda. Kasi yung mga matatanda, bakit kaya nung matatanda? Experience, okay? Dahil they are old enough to do foolish thing. Pero si Solomon kasi, nung matanda siya, doon di siya naging foolish di ba? Alam nila, maigsi na lang buhay nila para magkamali pa sila, no? Alam nila kung ano yung importante. Ganoon naman siguro pag tumanda ka na, no, mas makikita mo yung mga bagay na mahalaga kaysa sa hindi mahalaga. Ako, hindi pa ako matanda, pero may mga bagay na ginagawa ko hindi pa mahalaga Di ba? Pero siguro kapag nag-edad ka ng 50, 60, di ba, mawawala na yung appetite mo to do the non-essential things. Siguro, no, mga kabataan ninyo, kayo po ay mahilig mag-basketball, mahilig, ano pa bang mga hobby? Walang naman nag-golf dito di ba? Mga hobby, no?
Eh ngayon sa mga kabataan, ang hobby is yung maglaro ng online games. Di ba? Pero pag siguro nag-edad ka na 60, hindi ka na makapag-online. Hindi ka na makagawa ng, hindi mo na mapindot, no? Pero again, no, let's go back, no? Ano yung payo ng mga matatanda sa kanya? Anong sabi? Verse 7. At ganito ang sabi sa kanya ng matatanda. Kapag pinagbigyan ninyo ang kanilang kahilingan at ipinakita ninyong handa kayong maglingkod sa kanila. Bilang hari, ikaw ay handa maglingkod sa kanila. Kapag sila ay inyong pinakitunguhang mabuti, maglilingkod sila sa inyo habang panahon. Tama, mali? Tama. Di ba? Kapag ka naging mabuti ka sa iyong kapwa, o sabihin natin sa nasasakupan mo bilang leader, at nakita nila na ikaw ay willing maglingkod, mamahalin ka niyan. Pero pag hindi ka marunong maglingkod, di ba, kung hindi ka servant at master ka, boss ka, eh hindi ka mamahalin ng mga pinaglilingkuran mo. Kahit naman dito sa church, di ba? Kung mga leaders natin, hindi maglilingkod o hindi kayo mamahalin, hindi nyo rin sila mamahalin. O kaya hindi nyo sila susundin. Hindi nyo sila titignan bilang isang lingkod. Susundin ka dahil nasa authority ka. Makaiba po kasi yung pagsunod ng may pagmamahal sa pagsunod dahil nasa pwesto ka. Oo. Kasi yung pagka sinusunod ka dahil mahal ka, hindi ka lang nila sinusunod, pinapanalangin ka pa. Pero kapag sinusunod ka dahil ikaw yung nakakataas, eh hindi bukal sa loob yung kanilang pagsunod. Minsan napipilitan lang. Now, so maganda yung payo ng mga matatanda, ngunit anong ginawa ni Rehoboam? Ngunit binaliwala ni Rehoboam ang payo ng matatanda. Sa halip, nagtanong siya sa mga kababata niya na ngayon naglilingkod sa kanya. So, anong experience ng mga nakababata? Hindi ko sinasabing ang mga kabataan walang gagawing mabuti. Okay? Pero it's wiser na pumunta sa mga matatanda na may experience at alam mo na lumalakad sa katotohanan. Now, itong mga kabataan na to o yung mga bata na kasama niya sa paglilingkod, tinanong niya, anong dapat kong isagot sa mga taong humihiling na pag-aanin ko ang pasaning ipinataw sa kanila ng aking ama? Ganito naman ang payo nila. Sabihin mo sa kanila na ang iyong ama ay naging mahina. At daragdagan mo pa ang pahirap na kanyang pinapasan sa kanila. Kung sila hinagupit niya ng latigo, hahagupitin mo naman sila ng panghampas na may tinik na bakal. So grabe, no? Masyadong harsh at masyadong mabigat yung payo ng mga kabataan, yung mga nakababata, masyadong agresibo. Di ba? Which is by experience, ang madalas na sumasama sa mga rally. Sino madalas na nai-impluwensyahan ng mga lefties? Meron akong isang kasama namin sa church na may palaisdaan sa Pampanga. At meron doong mga NPA na pupunta ng palaisdaan niya, humingi ng isda. Eh naging niya rin, kaibigan niya rin. Yung mga NPA. Eh tas may nakita siyang mga batang recruit. Sabi niya, mga bata pa yan. Saan galing yan? Nagbanggit ng isang kilalang universidad sa Pilipinas. Sabi niya, di ba kayo naawa sa pamilya niyan? Hindi, may pinaglalaban kami. Ka Tomas. May pinaglalaban kami ka Tomas. At namulat sila sa pinaglalaban namin. Nakakalungkot. Which is true. Kahit na sa television, ang madalas na makikita mo is mga kabataan. Why? Because they have this aggressive mentality. Masyadong mapusok. Well, I'm not saying ang lahat ng kabataan ay ganito. Pero nandito yung madali silang mabuyo. Okay?
Kaya they need guidance. Verse 12, pagkalipas sa 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao ayon sa inutos sa kanila ng hari. Salungat sa payo ng matatanda, magaspang ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. Ang sinunod niya ang payo ng mga kabataan, kaya't sinabi niya, kung mabigat ang dalahing ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa iyan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, panghampas na may tinik na bakal, ang hihagupit ko sa inyo. Verse 15, hindi nga pinakinggan ng hari ang karaingan ng bayan. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh na si Ahiyas kay Jeroboam, na anak ni Nebat nang sila'y magkita sa Shilo. Magmula noon, patuloy na naghimagsik ang ilan? Ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Okay? So nagkaroon ng revolution. Karoon ng civil war. Okay, between within the Israel, yung 10 tribes against the 2 tribes, which is kaya nagkaroon ng 2 king. Now, if Solomon is the wisest person ever lived, bakit yung anak niya did not become wise? Di ba? Maaaring hindi niya naturuan. Pero ako siguro sa tingin ko, ito yung sa tingin ko lang. Nung sinulat ni Solomon yung Proverbs, di ba siya ang nagsulat ng Proverbs? Anong number 1 theme ng Proverbs? Karunungan, o kaya sundin mo ang iyong magulang. Okay? Maaring pinapayo niya yun sa kanyang anak in his dying moments kasi hindi niya sinunod yung kanyang tatay. Ano sinasabi niya? Huwag mo akong tularan, anak. Okay? Could be. So that is chapter 11. When you read chapter 11, all you can see is the failure of King Solomon. The wisest person ever lived, or the wisest king ever lived, became the most foolish person ever lived on the face of the planet. Because he did not obey the words of God. Now let's go to chapter 12. Now, I entitled this chapter 12 as Dalawang Haring Masuwayin. Bakit dalawang haring masuwayin? So the title itself speaks kung ano po ang mababasa natin in chapter 12. Yung si Haring Jeroboam na pinili ni Yahweh para sa 10 nation, 10 tribe ng Israel, at si King Rehoboam na anak ni Solomon, parehas po silang hindi sumunod kay Yahweh. So the divided kingdom is also a failure. Now, basahin po natin. Na marinig ng Israel na bumalik na si Jeroboam, siya'y pinatawag nila sa kapulungan ng bayan at ginawang hari ng 10 lipi ng Israel. Ang lipi lamang ni Juda ang nanatili sa angkan ni David. Pagdating ni Rehoboam sa Jerusalem, tinipon niya ang mga lipi ni Juda at ni Benjamin. Ito yung natira sa kanyang dalawa. Verse 26. So in this chapter, verse 21 to 22 to 25, nagtipon pa ng army si Rehoboam para digmain si Jeroboam. Pero sabi ni Yahweh, wag mong gagawin yan. Kaya hindi niya na ginawa. Now, verse 26. Naisip ni Jeroboam. Sino si Jeroboam? Anak ni Solomon o yung lingkod? Yung lingkod. Yung anak si Rehoboam. So tatanungin ko kayo palagi para di kayo malito. Okay, si Jeroboam. Sabi ni Jeroboam, kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, yung 10 tribe, malamang na manunumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ano kaya yung kaugalian na sinasabi niya na mananatili? Mababasa niyo sa verse 27. Kapag ang mga taong ito ay hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Kasi yung temple na nasa Jerusalem, nandoon yung palasyo. Nandoon si Rehoboam. So yung mga nasa north, pumupunta pa sa south para mag-alay. Kasi hindi sila pwede mag-alay kung saan-saan. Dapat sa temple. So yung mga religious activity, yung mga religious tradition, or lahat ng religious activities na dapat nilang gawin ay gagawin nila sa south. E nandun si King
Rehoboam. Ang sabi dito ni Jeroboam, kapag ang mga taong ito hindi tumigil ng pagpunta sa templo ni Yahweh sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mauhulog muli ang kanilang loob sa dati nilang pinuno, si Rehoboam na hari ng Juda, at ako'y kanilang papatayin. So naging paranoid siya, no? Again, yung kanyang paghahari ay nakadepende sa Panginoon na pumili sa kanya. Hindi sa kung ano yung security na kaya niyang gawin sa sarili niya. Anong ginawa niya? Verse 28. Kaya't matapos pag-isipan ng mga bagay na ito, gumawa siya ng 2 guyang ginto. At sinabi sa mga taong bayan, huwag na kayong mag-abalang pumunta sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Sa inyo unang nabasa yung guyang ginto? Anong libro? Sa Exodus. Sinong gumawa? Si Aaron. Okay? Si Aaron ang gumawa. Tapos sinamba ng Israel. Okay? So itong guyang ginto, 2. Bakit kaya 2? Dahil 2 lugar ang kanyang paglalagyan. Inilagay niya ang isa sa Bethel at ang isa naman ay sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May pumupunta sa Bethel upang sumamba at mayroon din sa Dan. Okay? So, kita natin yung 2 king. Unang-una si Jeroboam. Hinikayat niyang sumamba sa Diyos-Diyosan yung mga nation of Israel. Kaya ang title, 2 Haring Masuwayin. Next, chapter 13. So yung kay King yung kay King Rehoboam, yung pakikinig niya sa mga kabataan. Okay? Sa masamang payo. Yung kay King Jeroboam, yung pagtayo niya ng mga templo yung paggawa niya ng Diyos-Diyosan. Now, let's go to chapter 13. Samantalang nakatayo si Jeroboam sa harap ng altar sa Bethel upang magandog, dumating mula sa Juda ang isang propeta ng Diyos. Inutusan siya ni Yahweh na sumpain ang altar na iyon. Wika niya, altar o altar. Pakinggan mo ang pinasasabi ni Yahweh. Isisilang sa angkan ni David ang isang lalaki na ang pangangalan ng Josias. Papatayin niya sa ibabaw mo ang mga pari ng sagradong burol na naghahandog ng mga hain sa ibabaw mo. At pagsusunugan ka niya ng mga buto ng tao. Sinabi pa niya, ito ang tanda ni Yahweh na si Yahweh nagpapasabi nito. Magkakadurog-durog ang mga altar at sasambulat ang mga abo sa ibabaw ng altar. So merong isang propeta nagsabi na merong ipapanganak si Josias. At si Josias po is makikita niyo pa lang siya sa 2 Kings. Nasa 1 Kings pa lang po tayo. Okay? So matagal pa natin siya makikita. Pero ganun pa man din, sinaway ni Yahweh yung pagsamba ni Jeroboam sa Diyos-Diyosan. Nang marinig ni Haring Jeroboam ang sampang iyon laban sa altar ng Bethel, itinuro niya ang lingkod ng Diyos at pasigaw na inutos. Anong sabi niya sa lingkod ng Diyos? Dakpin ang taong yan! Ngunit, ano nangyari? Biglang nanigas ang kanyang kamay na itinuro sa lingkod ng Diyos at hindi niya maikilos yun. So, wag pala duduruin ang lingkod ng Diyos. Uy! Baka manigas yung kamay mo. Hindi naman ganon. Dahil lingkod yun ng Diyos eh. Di ba? Nung pinagbabawalan siya sa kanyang mga gawa, at siya pa yung nagalit doon sa propeta ng Diyos, anong ginawa ng Panginoon? Pinatigas po yung kamay ni Jeroboam. Noon di nagkadurog-durog ang altar at sumambulat nga ang mga abo sa nasa ibabaw ng altar, gaya ng ipinahayag ng lingkod ng Diyos. Nakiusap ang hari sa lingkod ng Diyos, ipanalangin mo ako sa Diyos mong si Yahweh at tingin mong magbalik sa dati ang aking kamay. Okay? So, si Jeroboam, si Yahweh ang naglagay sa kanya, nangusap sa kanya si Yahweh, pero kinalimutan niya agad si Yahweh. Ngayon, ang tawag niya sa propeta, sa Diyos mong si Yahweh. So, hindi niya na sinasabi na Diyos natin na si Yahweh. Kasi nga, yung guyang ginto, ang iniisip niya na magpapa-secure ng kanyang katungkulan bilang hari ng Israel.
Nanalangin niya ang lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, mapagpatawad po talaga eh. No? Hindi siya mapagtanim ng galit, no? Kahit na pwede naman sabihin, dinuro mo ako, bahala ka. Diba? Nanalangin ang lingkod ng Diyos kay Yahweh at gumaling ang kamay ng hari. Inanyayahan ng hari ang lingkod ng Diyos na sumama sa kanya at kumain sa kanyang bahay at pinangakuan pang bibigyan ng gantimpala. Ngunit tumanggi ang lingkod ng Diyos. Kahit na po ibigay niyo sa akin ang kalahati ng inyong kayamanan, hindi ako sasama sa inyo. Hindi rin ako kakain ng anuman dito, sapagkat sinabi sa akin ni Yahweh na wag akong kakain o iinom ng anuman. At pag uwi ko, ako'y wag akong magbabalik sa aking dinaanan. So yun ang bilin sa kanya, wag kakain diyan, at pagbalik mo, pag uwi mo, wag kang babalik sa dinaanan mo. Yun ang sabi sa kanya. Now, nakita po natin ang title natin sa chapter 13, ang kabayaran ng pagsuway. So ano yung naging kabayaran kay Jeroboam nung sinuway niya yung dinuro niya yung lingkod ng Diyos, nanigas yung kanyang kamay. So ibig sabihin, no, kapag tayo ay sumuway sa Panginoon, the consequence could be immediate. The consequence could be immediate. So wag nating isipin na hindi, wala pa namang consequence eh. Pwedeng consequence, right there and then, ibigay yung consequence sa atin. Now, let's go to verse 11. So, isipin nyo mabuti at tandaan ninyo, ano yung bilin sa propeta? Wag kakain doon sa pinuntahan niya, at pag uwi, mag-iba ka ng daan. Okay? Nang panahong iyon, may isang matandang propeta ang nakatira sa Bethel. So, hindi natin alam kung ito ba ay propeta ng Diyos o propeta ng Diyos-Diyosan. But ang sabi lang ng Bible, it's a prophet. Okay? Sabihin natin, ito'y propeta ng Diyos. Dumating ang kanyang mga anak na lalaki. Yes, Kuya Lito. Yes. Hindi siya propeta ng Diyos? Mamaya titignan natin. Okay, mamaya tignan natin. Okay? Dumating ang kanyang mga anak na lalaki at ibinalita ang nangyari sa Bethel ng araw na iyon. Isinalaysay nila ang ginawa ng propeta ng Diyos at nangyari sa hari. Yung propeta na nagsabi na alisin mo na yung Diyos-Diyosan at bubuharin niya ng Panginoon, babasagin niya ng Panginoon. Saan siya dumaan nang siya umalis? Tanong ng ama. Itinuro ng mga anak ang dinaanan ng propeta ng Diyos na nanggaling sa Juda. Inihanda niya ang asnong sasakyan. Ihanda ninyo ang asnong sasakyan ko, utos ang ama. Inihanda ng mga anak niya ang asno at sumakay ang propeta. Hinabol niya ang propeta ng Diyos at inabutan niyang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng ensina. Ikaw ba ang propeta ng Diyos na nanggaling sa Juda? Tanong niya. Ako nga po, sagot naman ito. Sumama ka sa akin, sa aming tahanan upang makakain. Anyaya ng matandang propeta. So yung matandang propeta, niyaya siya kumain ka sa bahay. Anong sagot ng batang propeta? Sumagot ang propeta ng Diyos. Hindi po ako maaaring sumama sa inyo pabalik. Hindi rin po ako maaaring kumain o uminom ng anuman dito, sapagkat ganito ang utos sa akin ni Yahweh. Huwag kang kakain o iinom ng anuman doon, at huwag kang babalik sa iyong dinaanan. Verse 18. Propeta rin ako, tulad mo. At sinabi sa akin ng anghel na inutusan ni Yahweh na dalhin kita sa bahay ko upang pakainin at painumin. Wika ng propeta. Ngunit, nagsisinungaling lamang ang matandang propeta. So hindi totoo na sinabihan siya ng anghel na, sabi ng anghel, pumunta ka sa amin at kumain ka. Alam niyo po, ang mensahe ng Panginoon, hindi niya pwedeng baguhin. Okay? Hindi pwedeng dalawang propeta magkaibang sinasabi. Kung ang dalawang propeta magkaibang sinasabi, isa sa kanila ang hindi tunay na propeta. Okay? Now, tignan natin kung ano nangyari doon sa batang propeta. Habang sila'y kumakain, nako, sumuway ba siya? Yes. Sumama siya no? Sana kung nabubuhay lang tayo ng panahon na yun, na sinabihan natin, siya magkasasama. Sinabi sa ni Yahweh yan di ba? Nakinig ka sa kanya, siya lang nagsabi nun, kahit sabihin niya pa ng anghel. Kaya nung si Apostol Pablo, nung sinabi niya sa Galatia, kahit ako,
o kahit ang mga anghel sa langit ang magsabi sa inyo ng ibang mabuting balita, anong sabi? Pakasumpain siya. Why? Bakit ganun confident si Apostle Paul na sumpain siya at kahit ang anghel pa? Kasi alam niya ang mensahe ng mabuting balita na hindi mababago. Siya, nalingkod ng Diyos, mga anghel, nalingkod ng Diyos, isa lamang ang mensahe ng mabuting balita. Kaya po ang gospel is a major doctrine. Kapag ang ibang simbahan, o sabihin natin, quote-unquote, Christian, born again, kahit na baptist pa ang nakalagay sa kanila, kung iba yung gospel nila, hindi po yun church. At ang sabi ng Bible, pakasumpain ang sino mang nangangaral ng iba sa mabuting balita. Sa panahon natin ngayon, ang daming mga ngaral na hindi naman ipinapangaral ng mabuting balita. Kapag ka napanood ka ng mga clips, mga small clips, grabe, mapapakamot ka na lang. Sabi, asan yung gospel? Asan si Christ? Kasi kung ano-ano na lang po ang pinapangaral po talaga. Kahit mga mega churches. Meron akong napanood na kilalang mga ngaral. Grabe po ang kanyang pangaral. Walang Bible verse, wala ring Jesus Christ, walang gospel, walang kasalanan. At ang kanyang sinasabi, no? Alam mo, hindi naman ang mga nagtitipid ang yumayaman. Ang yumayaman, masisipag. 3-minute video clip ng kanyang sermon. Walang nabanggit. Patungkol lang sa nabanggit ni Kuya Lito. Di ba? Di ba? Asan? Talaga. Napakarami po ngayon sa social media. Pero ang daming mga taong nakikinig. Ang daming mga taong nag-amen. Kaya maluwag ang daan patungo sa kapahamakan at makipot ang daan patungo sa buhay na wala hanggan. Dahil kakaunti lamang po ang makakaunawa ng mabuting balita at konti lang ang mga ngaral ng mabuting balita. Napakarami po, lalong higit sa panahon natin ngayon, mga mega churches pa dito sa Pilipinas, pero never preach the right or the gospel of Christ. Now, balikan natin itong propetang ito. Nang sila'y makakain, naganda ang matandang propeta ng asnong masasakyan ng propetang galing sa Juda. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong siya. Ito po yung propetang kumain. Sumuway. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang isang leon sa daan at siya'y pinatay nito. Nakaandusay ang kanyang bangkay sa tabi ng daan at binantayan ng leon at ng asno. May mga taong napapadaan doon at nakita nila ang bangkay sa tabi ng daan at ang leyong nakabantay. Ibinalita nila sa bayan ang kanilang nakita at nakarating ang balita sa matandang propeta. Verse 26, nang marinig niya ang pangyayari, ay kanyang sinabi, iyon ang propeta ng Diyos na lumabag sa inutos sa kanya ni Yahweh. Kaya't pinabayaan siya ni Yahweh na makasalubong at lapain ng leon. Question, kasalanan ba niya? Okay? O kasalanan ng matandang nagyaya sa kanya? Sige nga. Kaninong kasalanan yon? Kasalanan niya. Bakit? Kung di naman siya sinabihan ng matandang propeta, hindi naman siya pupunta eh. Ba't galit kayo sa akin? Hindi kasi alam kasi nila yung kanilang pinananampalatayan. Alam nila yung tama at paninindigan nila. Di ba? Kasalanan niya, pastor. Bakit? Kahit na propeta siya, hindi siya nakinig sa sinabi ng Panginoon. Nakinig siya sa tao na nagsasabing propeta din. Kaya ako nasabi, Kuya Lito, di ko alam kung propeta ba to o hindi. Di ba? Kasi kung tunay siyang propeta ng Diyos, bakit siya magsisinungaling? Oo. Di siya propeta. Anong nakikita niyo po rito? Ang title ko, ang kabayaran ng pagsuway sa Diyos. What conclusion can you make? Sige nga. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, which is nangyari physically sa kanya. Ano pa? What conclusion can you draw from this? John 14:6, ba? Mga verses na pinagbabanggit nyo ngayon, ha? Okay, ano ang John 14:6, Ate Julie? Parang, napaka-general ng verse mo, ha? Ako ang daan, ha? Napaka-general, ha? Parang John 3:16, lahat pwede. Hindi, okay. Ako ang daan. Kasi nag-iba siya ng daan.
Hindi siya sa... malayo, out of context yun, Ate Julia. Sorry. So I have to say out of context siya. Ano pa? What conclusion can you draw? Okay, simple words lang. Ano ang pwede mong i-conclude dito? Yes, Ate Jo. Obedience, okay. Importance of obedience and the consequence of disobedience. Okay? There is a reward if you obey. But there is a punishment or consequence if you disobey. If you don't, sinong gusto ng consequence? Sinong gusto ng punishment? Wala sa atin. So what is the key to avoid consequences and punishment? Obey. Simply obey. What else? Pero akong gusto marinig eh. Because I have that conclusion also. Ito yung isang conclusion. Kahit na ikaw ay lingkod ng Diyos, kapag hindi ka sumunod, hindi ka exempted sa punishment. Pagdating sa pagsuway, walang lingkod ng Diyos, walang ordinaryong member. How much more kung ikaw ay lingkod ng Diyos? I believe that a greater punishment to a man of God who disobeys God. Sakit. No? I'm speaking not because I'm obedient. Okay? I'm speaking because I also disobey. And there will be greater punishment and consequence in my part. Mabigat, no? That's what I see. Na kahit ikaw ay lingkod ng Diyos, kahit na ikaw ay leader sa church, kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, do not expect a lighter punishment because of your position, but a heavier punishment. Diba? Sumunod naman siya pastor eh. Diba? Kasi itong matandang propeta na to, talagang magka makikinig sa matatanda ngayon. Kanina, di ba, huwag ka makikinig sa mga bata ngayon, huwag ka makikinig sa mga matatanda. Di ba? So, it doesn't matter kung matanda o bata as long as it's from the Lord. Di ba? So, kanina na hindi siya nakinig sa mga matatanda, tama yung payo. Ito, nakinig sa matanda, pero mali naman yung kanyang payo. So, again, it doesn't matter kung bata o matanda magsabi as long as it's from the Lord. Yes, Ate Jo, you will say something. Yes, of course. Definitely. Definitely. The key to a blessed life is obedience to God. And the key and the way to a disastrous life is to disobedience to Him. Okay? So anong kabayaran ng pagsuway sa Diyos? Na kahit lingkod ka, ay maaari kang disiplinahin o maaring kuhain ang iyong buhay kung ikaw ay hindi susunod sa Kanya. Verse 33. Sa kabila ng ganitong pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga paring hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang pari ng mga sagradong burol. Dahil sa kasalanan ito ni Jeroboam, naubos ang kanyang angkan at hindi na muling naghari. Okay. Now, let's go to chapter 14, the last chapter that we're going to read. What's the title of chapter 14? Ang pagbagsak ni Jeroboam at Rehoboam. Okay? Di ba? Chapter 11, ang pagbagsak ni Solomon. Chapter 12, ang dalawang hari na masuwayin. Chapter 13, ang kabayaran ng pagsuway. And then chapter 14, ang pagbagsak ni Jeroboam at Rehoboam. Ito na yung end ng kanilang paghahari. Now, let's go to verse 1, of course. Nang panahong iyon, nagkasakit si Abias na anak ni Jeroboam. Kaya't sinabi ni Jeroboam sa kanyang asawa, magbalat kayo ka para walang makakilala sa iyo na asawa ka ng hari. Puntahan mo sa Shilo si Ahiyas, ang propetang nagsabi sa akin na maghahari ako sa bayang Israel. Magdala ka ng 10 tinapay, ilang bibingka, o may bibingka na pala noon, no? Okay. Walang biko, ilang bibingka at isang garapong pulot. So,
Noong panahon pala nila, uso na rin pala yung nagbibigay sa mga lingkod, no? Oh. I don't know kung suhol ba to o regalo. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang mangyayari sa anak natin. Ganon ang ginawa ng babae, pinuntahan niya sa Shilo si Ahiyas, matandang-matanda na noon si Ahiyas at bulag pa. Okay? So, bakit natauhan dito si Jeroboam? Kasi nagkasakit na yung anak niya. Okay? Sinabi sa kanya ni Yahweh, doon sa kay Propeta Ahiyas, pupunta rito ang asawa ni Jeroboam at itatago niya at itatanong niya kung ano ang mangyayari sa kanyang anak na may sakit. Sinabi rin ni Yahweh kay Ahiyas kung ano ang sasabihin niya sa babae. Nang dumating ang asawa ni Jeroboam, siya'y nagkungwaring ibang babae. Subalit ang marinig ni Ahiyas na nasa may pintuan na ang babae, sinabi niya, tuloy kayo, asawa ni Jeroboam. Magbalot kayo pa siya, nag-disguise pa siya, di ba? Bakit pa kayo magkukunwari? Meron akong masamang balita para sa inyo. Bumalik kayo kay Jeroboam at sabihin nyo, ito ang pinasasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinili kita mula sa sambahayan at ginawang pinuno ng aking bayang Israel. Inalis ko sa sambahayan ni David ang malaking bahagi ng kaharian at ibinigay ko sa iyo. Ilang bahagi ng kaharian binigay sa kanya? Ilang lipi? 10 lipi. 2 lipi lang kay Rehoboam. Ngunit hindi ka tumulad kay David na aking lingkod. Tinupad niya ang lahat kong inuutos, sinunod niya ako ng buong puso. Wala siyang ginawa kundi ang kalugod-lugod sa aking paningin. Ngunit ang ginawa mong kasamaan kaysa ginawa ng lahat ng mga nauna sa iyo, sino nauna sa kanya? Si Saul, si David, and si Solomon. Okay? Sana ako. Verse? Tinalikuran mo ako at ginalit nang magpagawa ka ng sarili mong Diyos. Mga imaheng yari sa tinunaw na metal. Dahil dito, parurusaan ko ang iyong angkan, lilipulin ko silang lahat, matanda at bata. Wawalisin ko na parang dumi ang buong angkan mo sa Israel. Sino mang kamag-anak mo na mamamatay sa loob ng lungsod ay kakainin ng mga aso at mamamatay naman sa bukid ay kakainin ng mga buitre. Ito ang sabi ni Yahweh. Verse 17. Madaling umalis ang asawa ni Jeroboam at nagbalik sa Tirsa. Pagdating niya sa pintuan ng kanilang bahay, ano nangyari? Namatay yung bata, yung anak nila. Siya'y pinagluksa at inilibing sa buong bayang Israel tulad ng sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Ahiyas. So when a prophet speaks a warning, it's indeed a warning. Dahil hindi yun salita ng propeta, yun ay salita ng Diyos. So whenever we listen to a certain message at kinakausap ka ng Panginoon, you obey. Ang iba pang ginawa ni Jeroboam, ang kanyang mga pagkikidigma at kung paano siya naghari, ay nakasulat sa kaysaysayan ng hari ng Israel. Nagari siya sa loob ng 22 taon, namatay siya at inilibing at sinadab na kanyang anak ang humalili sa kanya bilang hari. So meron pa siyang naging anak na naging hari. Okay? Verse 21, balik naman tayo kay Rehoboam. Nagari naman sa Juda si Rehoboam na anak ni Solomon. 41 taong gulang siya nang nagsimulang maghari. So, kasing edad mo lito? 41 ka, di ba? 42. Oh. Okay. 17 taon siya naghari sa Jerusalem sa lungsod na pinili ni Yahweh mula sa lahat ng mga lipi ng Israel upang dooy sambahin siya. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Naama, isang taga-Amon, gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang sambahayanan ng Juda at higit sa masama ang kanilang ginawa kaysa kanilang mga ninuno. Dahil dito'y nagalit sa kanila si Yahweh. Verse 23. Nagtayo sila ng mga sambahan, mga haliging bato, at mga larawan ni Asherah sa ibabaw ng bawat burol at sa ililim ng bawat mayabong na punong kahoy. Ang pinaka masama pa nito, may mga lalaki at babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw sa templo bilang pagsamba. Yung prostitution is not just prostitution,
prostitution is also a worship. Ginawa ng mga taga-Juda ang kasuklam-suklam na gawain ng mga bansang pinalaya si Yahweh mula sa lupain nang pumasok doon ng mga Israelita. Verse 25, Nang ikalamang taon ng paghahari ni Rehoboam, sinalakay ni Shisak na hari ng Ehipto ang lungsod ng Jerusalem. Kinuha niya ang kayamanan sa templo. So before, during the time of Solomon, napaka-peaceful. Pero dumating yung time na meron ng dumigma sa kanya nung tumalikod siya sa Panginoon. Now, during the time of Rehoboam, hindi na po naging payapa. At pag sila'y sinasakop o sila'y dinidigma, laging nananalo yung kanilang mga kaaway. At isa rito, yung kilalang-kilala, si Shishak na hari ng Ehipto. Anong ginawa niya? Kinuha niya ang kayamanan sa templo. Take note, napasok niya yung templo. Yung templo, tahanan ng Diyos yun. Ang pumapasok lang po doon, mga Libita at mga saserdote. At kapag hindi ka high priest o hindi ka saserdote, pumasok ko doon, mamamatay ka. Pero bakit ito hindi namatay? Dahil hinayaan ni Yahweh na sila'y matalo. Sinamsam niyang lahat, pati ang mga gintong kalasag na pinagawa ni Solomon. Ngunit ang ginawa ni Rehoboam, pinalitan ang mga iyon ng mga kalasag na tanso. So, pinapakita na naghirap din ang bansang Israel. Yung Kingdom of Judah. At inilagay sa pag-iingat ng mga pinuno na nagbabantay sa palasyo o sa pintuan ng palasyo. Verse 29, the last verses. Ang ibang ginawa ni Rehoboam ay nakasulat sa kaysaysayan ng mga hari ng Judah. Patuloy ang labanan ni Rehoboam at ni Jeroboam sa panahon ng kanilang paghahari. Namatay si Rehoboam at nilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Ang ina niyang isang Amonita na ang pangalan ay Naama. Humalili sa kanya si Abiam na kanyang anak. So, next meeting, sinong mga hari ang ating pag-uusapan? Si Abiam sa Judah at yung anak ni Jeroboam na si Nadab. Si Nadab, yung anak ni Jeroboam. Okay? So again, as we can see, First Kings, hindi po magandang example ang mga nakikita natin among the leaders of the Kingdom of Israel, simply because they disobey God. King Solomon, the wisest man ever lived, become the most foolish person ever lived when he disobeyed God. Then, after King Solomon, what happened to the Kingdom of Israel? It was divided into how many kingdoms? 2 kingdoms. Okay? 12 tribes divided into 2, not equally, no? The northern kingdom, the kingdom of Israel, how many tribes? 10. The southern kingdom, how many tribes? 2. Okay? So, nandun po yung temple. Okay? See, who is the first king in the northern kingdom? King Jeroboam, a servant of King Solomon. Okay? Chosen by God, and later on, dahil nakita niya na yung mga tao pupunta pa ng Jerusalem, dito na lang kayo, gagawa na lang ako ng Diyos natin. Okay? So, yun ang kanyang ikibinagsak. Then, si King Rehoboam, the first king of the south, ano ang kanyang naging kasalanan? Hindi siya nakinig sa payo ng matatanda. And, secondly, nagpatayo rin siya ng mga iba pang mga templo para sa pagsamba kay Asherah. At mayroong prostitution within the temple itself. Okay? So, these two kings, are they good king or bad king? So, bad king. Meron pa tayong makikitang good king? Sa south, sa kingdom sa south, meron, I think, 7 out of 20. And the kingdom in the north, which is the kingdom of Israel, 0 out of 20. 0 out of 20. Okay? So again, ito po yung pag-aaral natin until we finish 2 Kings. Okay? Sige, let's have a moment of reflection later on as we close in prayer. Alam ko po na we have something to share, especially with our brothers and sisters in Christ, para magpalakasan tayo at the same time, no, yung mga natutunan nyo ay nais ko rin marinig. Let's pray. Dakilang Diyos na aming Ama, tunay nga, O Diyos, na napakalaki ng consequence at mabigat ang consequence if we will disobey you.
Help us, Lord, to love you with all our heart, with all our minds and soul and strength. Huwag mo kami hayaang lumayo sa iyo, Panginoon, because of our foolishness. With our disobedience, Lord, forgive us. Lord, I pray that you continue to talk to us and to speak to us with your own special way, Panginoon, through your word and through the messages that we are hearing. Lord, I pray that you give us a teachable heart, a humble heart, a repentant heart whenever we hear your voice. Sa iyo po namin tinataas, Panginoon, ang aming reflection. Help us, Lord, and give us wisdom to share what we have learned. Maraming salamat, Ama. This is our prayer in Jesus' name. Amen.